Ano nga ba ang nangyari sa Forbes Park Rally mga ate at kuya? Well, kagabi kahit papaano marami sila pero inulan and hindi masyadong naayos yung rally 'no, hindi na-organize. Tuloy, yung ine-expect natin na people pa 'pag sinabi mo kasi mga kababayan na people power, ang dapat maintindihan ng lahat ay walang alisan ito hangga't hindi bumababa ang people power. That's why yung mga nakaraang people powers ay 3 to 5 days. Yung 1986 at saka yung kay ERAP, I think that was in 2000 or 2001. Hindi ka aalis kasi ano yan eh, parang standoff. 'Di ba? Hindi kami alis dito, bumaba ka, ayaw na namin sa iyo. Ito ang pagpapakita namin ng, 'di ba, ng disgusto sa iyo, ng pagkontra sa iyo, ayaw ka na namin. May vice president na sa tingin namin ay matino kaysa sa iyo, so lumayas ka. Kung ayaw mo lumayas, we're not moving. Ay kaso mo yung nangyari kagabi, nag-uwian na. Alright? Sabi ko nga, dapat dito, mahabang pagpaplano. At saka, kung hindi man planning, maglaan ka ng oras sa pag-iimbita. Kung aasa ka lang na mananawagan ka sa Facebook, hindi lahat ng Pilipino may Facebook. Yung iba pa nga nati-take down pa yung accounts. Ako nga na-take down ng accounts eh. Yung iba walang panload, yung iba walang internet, yung iba hindi nila feel ang social media, mas prefer nila ang mainstream, mas gusto nilang tumanghod, tumunganga, 'di ba, manood ng TV rather than using gadgets. Meron ding mga Pilipino hindi naman bihasa sa technology. Even my parents are not very good at gadgets. Si Papa nga eh, hindi naman marunong hanggang ngayon hindi marunong mag-chat sa akin, 'di ba? So, hindi enough na sa social media ka lang manawagan. Kailangan kausapin mo rin talaga yung mga taong makakatulong para makapagparami ng tao. Sila yung may mga connections, sila yung may mga followers, hindi lang mga vloggers, politiko, religious leaders, kausapin mo yan. 'Di ba? O magrarally kami, pwede ba kayong pumunta? Ay, sasabihin nila, naku, wala kaming pamasahe. Hindi, pag-aarkila na lang namin kayo ng jeep, ganyan, libre naman ang pagkain, kung ano pa man. Isa pa yun sa i-consider nyo, right? Pagkain, rally paraphernalia, tubig, ganyan. Hindi yung basta nanawagan ka lang ang dadating ka doon kasi mga ate kuya, to be honest with you, na-disappoint ako kagabi. Si Kiko kasi yung center figure ng People Power sa Forbes Park, 'di ba? Last night. Pero hindi siya tumagal doon ng 2 oras. 10:00 yung usapan, dahil nga raw ma-traffic, gawin na lang 11:00. I mean, seryosong usapin kasi ang people power. Bakit? Ang kalaban ng tao ay ang pinakamataas na leader na sa tingin natin ay inutil, wala sa tamang pag-iisip, abusado, puppet, underdesaya, lahat na, mambubudol, nyodik. Hindi mo to pwedeng gawing biro. Seryosong usapin ang people power. O, okay, hindi na nga kami masyadong like me, hindi na ako masyadong nagreklamo dahil nga yung Forbes Park, yung Buendia Gate ng Forbes Park ay along EDSA pa rin. So EDSA pa rin yan. Kung magkaka-people power, di ba EDSA people power pa rin considered. So, bakit sabi ko nga, ba't hindi na lang EDSA Shine? Doon naman talaga yung venue ng people power. Well, at least hindi liwasan, di ba? O, ito naman na nakakaloka mga ate at kuya. Ang panawagan ni Kiko Barzaga ay Buendia Gate ng Forbes Park. Pero meron din doon sa Dasma Village. Kaya nga naligaw si Kiko kagabi. Akala niya Forbes Park na yung napuntahan niya, yung pala Dasma Village. Oh, ba't naging dalawa yung venue doon? Malapit sa may ano yun, di ba? Yung parang sa Ayala yun eh, right? Ayala yun. Or something, malapit sa, I think sa McKinley Road, yan, yung nakikita ko kasi sa backdrop yung Dusit Tani ba yun? Or Dusit Nico. Yung isang Dusit Hotel dyan along EDSA. O, nandiyan sa Ayala, Makati, di ba? So, anyway, tapos meron pang Raha Sulaiman. Kumain daw si Kiko Barzaga doon sa Aristocrat na malapit sa Raha Sulaiman. That's why nag-proceed din siya doon. Narinig ko pa yung isang nag-a-announce doon sa Raha Sulaiman, oh, eto ha, ang people power ay dito sa Raha Sulaiman, hindi sa Forbes Park. Yun pa ang sinabi. Kasi nandito si Kiko Barzaga. Maybe they have invited Kiko there and then ayun nga, gusto talagang puntahan din ni Kiko yung Forbes Park kasi doon naman yung in-announce niya at nandun na rin yung ibang mga tao. So, tapos from Raha Sulaiman, naglakad yung iba papuntang Forbes.
malayo pa rin yun mga ate at kuya. Tama? From Rojas Boulevard, imagine niyo dadaan kayo, may madadaan kayong LRT, from LRT dire-diretso kayo ng MRT. Kung maglalakad kayo, Diyos ko po, abutin kayo ng siyam-siyam. Tama. Kapagod yun. So, may rally na nga nung 2:00 ng hapon sa Sulaiman. Nakatayo na yung mga tao, yumaw-yaw na. Pagdating ng 11:00 ng gabi sa Forbes, magpapagod ulit. So, yun ang problema ng iba't iba yung locations, mga ate. Tapos kanina, kagabi, sinabi ni Kiko Barzaga na, panoorin, makinig tayo sa video niya ha. Kasi parang, sabi ng iba, sarcasm daw ito ni Kiko. They have a point, okay? Kasi tinatanong siya, di ba, na bakit hindi ka nakadalo sa hearing niya kanina or something sa lower house. Pero, sa ethics complaint niya, ang sabi niya, naglalaro siya ng computer. Sabi nila, hindi naman naglalaro si Kiko Barzaga ng computer kasi si Kiko Barzaga ay nasa rally kagabi. Pero mabilis siyang umalis. Umabot ba siya ng 2 oras sa Forbes Park? Hindi, di ba? Dumating siya doon 11:00, alauna, 2:00 na kami, 2:00 na kami natapos ng live kagabi, wala na siya doon. Right? Pinakamatagal na ang 2 oras niya doon. Umalis din siya kaagad. Iniwanan niya yung people power na siya yung nag-invite. And mamaya, may pag meow-meow, yung meow-meow, I mean, yes, identity mo yan, but sa oras ng people power, huwag kang magagaganyan. At nalungkot din ako mga kababayan kasi si Kiko Barzaga kagabi nagsasalita. May mga sumisigaw-sigaw din na iba. Isinasapawan siya. Plus, nung nangangailangan siya ng megaphone para marinig ng lahat yung sasabihin niya, walang megaphone. Kaya tuloy parang gusto ko maniwala na hinijack yung kanyang rally. I'm not blaming Kiko. Okay, he's young. Marami pa siyang matututunan, right? Na next time, he can do better. At least nagsasalita siya, di ba? But maybe dapat na may nag-advise dito eh. Tsaka dapat sinuportahan to, yung sabi ko sa inyo eh. Hindi lang dapat vloggers and DDS ang susuporta kay Kiko. Dapat suportahan din to ng mga artista. Well, at least may Kiko Umatos kagabi. Sana may madagdagan pa ng iba pang artista. Jimmy Bondok, I think, nandun din, nag-live din. Pero yung iba pang mga malalaking politiko, just like Bato, just like Bongo, Robin Padilla, di ba, dapat samahan na nila to. Ito na yun eh. Pero parang mga takot sila, they are playing safe. So, ayan, kasi people power, walang alisan. 3 to 5 days, kung pwedeng 10 days. Ang alam ko, ang announcement pa nga, October 12 hanggang 30. Hindi naman 30 mga kababayan ang katapusan ng Oktubre kasi ang Oktubre meron siyang 31. Okay, may 31st day siya. Tama? Pero siguro dahil nga October 30 ay malapit na undas, busy na ang mga tao, baka ang kanilang target date lang talaga or time frame is from October 12 kahapon hanggang 30 lang. Kasi may may mga trick or treats na and Halloween, right? So siguro naman sa ganung tagal na ilang araw yun. 30, 12. So that's 18 days, no? Matagal na yun. Excuse me, 18 days of rally. Magastos yun, right? Pagkain, pamasahe, tubig, higaan, kung ano pa man mga needs doon, bihisan, portalit. Magastos yun kung talagang yun yung goal. Di ba yun ang pagkakaalam ko? 12 hanggang 30 yung rally. Pero ang people power nga dapat 3 to 5 days lang yan eh. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw, dapat ma-achieve na yung mga goals. Mapuno yung kalsada, maging international news, right? Mapag-usapan, history repeats itself in the Philippines, yada yada. Na-achieve na dapat yun within 3 to 5 days. Ay kaso mo, Diyos ko po, sabi ko nga, wag uuwi, wag aalis. At may susunod, for sure may susunod, right? Teka muna, hindi umalis yung mga kababayan natin. Samahan natin para dumami, para mag-succeed ito. Wala nang kulay-kulay, lahat tayo na ayaw na ng puro kurakot ang namumuno, go na. Tapos gabi, mga kababayan, kami bumaba umaga, right? Para kita ng mga tao, kasi yung iba papasok ng trabaho, right? Ang media active pag tanghali kasi may mga balitang hali sila, balita sa tanghali. So, umaga kami nag-start. Ba't sila gabi? Oras na ng pagtulog ng mga tao. 10:00, 11:00 na nga kagabi, di ba? Tapos nag-invite ulit si Kiko kanina.
day 2 na sana kanina, marami raw pulis sa Forbes Park, canceled na naman. Ating, dapat seryosohin ito. Hindi pwedeng parang laro. I mean, bata si Kiko, plus naglalaro siya ng computer niya. So siguro pag-uwi niya, pagkagaling niya kagabi sa rally, pag-uwi niya, hindi pa siya inaantok, I don't know, baka naglaro siya ng computer sa bahay. Kasi bagets mahilig nga yan sa mga gaming. So, hindi naman niya inubos ang kanyang magdamag sa EDSA or sa Forbes Park. Pagdating niya ng bahay nila, for sure, baka nag-midnight snack pa yan, di ba? Siyempre, pinawisan, napagod doon, nainitan din dun sa rally kagabi. So, pagdating ng bahay, baka nag-chill, nag-tea, nag-coffee, whatever, nag-soda. And then nag-game muna. Kaya daw siya na late. So, there's truth actually, and I think it's not just sarcasm. Kasi hindi naman inubos yung oras niya sa rally kagabi. 2 hours max lang, right? There's truth sa sinabi niyang naglaro siya sa computer. For sure, pag uwi niya galing sa rally kagabi, nag-ano muna, di ba? Naglaro muna. At ang mga batang henerasyon ngayon, mga kababayan, sasabi ko sa inyo, kahit naputok na ang liwanag, gising pa rin pagdating sa mga laro ng ganyan, mga Roblox, ML. Alas 6, alas 7 na ng umaga, naglalaro pa, hapdi na yung mata, hanggat hindi nalulobat ang gadget, laro ng laro. So sa tingin ko, kung umalis si Kiko Barzaga kagabi ng 1:00 ng madaling araw, which I think hindi naman siya inabot ng ganung oras, sa Forbes Park, pag uwi niya noon, naglaro pa yan hanggang madaling araw. That's why hindi siya nakarating sa kanyang hearing kanina, or sa ethics committee hearing. I mean, okay, naglaro ka, but instead na naglaro ka sa computer, why not nagtagal ka muna doon sa rally? Inantay mo sana, kasi dumating, di ba yung puting sasakyan na parang may mga megaphone, yung magandang sasakyan na puti, na doon na nagkaroon ng maayos sa program, yung mga nagsasalita na. Kung nag-antay siya, nakapagsalita pa siya ng marami-rami, right? Marami pang makakover yung media, marami pang magiging materials ang media. Kasi nandun yung media naman kagabi Pero after ng ganun, wala na. And ang problema mga kababayan sa nangyari, mamaya na lang natin pakinggan yung video ni Kiko. Ang problema sa nangyari mga ate at kuya ay, after niyang umalis, siya kasi yung center figure. Hindi na alam ng mga tao kung ano ang gagawin. Walang staff, wala siyang tao, right? Wala siyang kaibigan na magha-handle nung crowd kagabi. Yan ang tingin ko. Sabihin niyo kung mali ako mga ate at kuya. Pag alis niya, wala naman siyang mga committee or whatever, or staff nga, or tao nga, na siyang mag-aasikaso sa crowd, mag-iintindi ng pagkain, ng tubig, ganyan. Okay? So, wala rin nag-facilitate ng program. Kanya-kanyang eksena. May humiga, may yumawyaw, di ba, may doon umiepal sa pulis. Kanya-kanya. Kanya-kanyang paistaran. Kasi ang mangyayari dyan mga kababayan, kung ganyang may rally, so pwede siguro magkaroon ng maayos na flow ng program. Pagsalitain ang mga gustong magsalita one by one. Mag-alat ka ng 5 minutes. Right? Manood ang mga crowd. I-conserve niyo yung energy niyo. Upo lang kayo, or humiga kayo, or tayo kayo. Makinig. Okay? At saka besides mga kababayan, yung mga dumadalo dyan sa rally, kaya nga nandyan at sumama sa inyo, alam nyo na yung reasons. Kahit na wala magsalita sa unahan, hindi na kayo kailangan kumbinsihin pa ng mga speakers na mga magsasalita. Nandito tayo mga kababayan kasi ganito, kurakot si Romualdez, ayaw bumaba ng iwi, ayaw magpa-drug test, si Tatay Digong kailangan. Alam na yun. Okay? But maybe, express nyo pa rin. Pero dapat maayos yun Alas 10 yun, na-delay, matraffic nga raw, naging alas 11. Umabot kami sa pagka-cover ng event kagabi, alas 2 ng madaling araw kami natapos yung Team Alindog, di ba? And then eventually, kumonti sila ng kumonti. Ayun nga, yung mga pulis doon,
tinutulak na raw sila ng mga pulis, ganyan-ganyan. Eh, kasi nga kumonti kayo. Kung hindi kayo kumonti, hindi kayo tutulak ng mga pulis. Idi-disperse talaga kayo. And hindi niyo kailangang yaw-yawan ang mga pulis. Ayan ang hindi pinaintindi kagabi sa mga naiwan doon, Kiko, kasi iniwanan mo. Dapat nga may nagsalita doon na huwag nating i-agitate ang mga pulis. Kung hindi tayo papasukin, wala tayong magagawa. Pinapunta yan dyan, yung bata-batal yung pulis, para nga hindi mapasok yung subdivision. Gustong makaramdam ng safety, right? Ng mga nasa loob. Ay, punyeta, nananahimik kami dito. Hindi naman kami kurakot. Eh, bakit lulusob yung mga yan? Pulis. Oh, padala ng maraming pulis. Di pwede. Wala tayong magagawa. Yaw-yawan mo man ng ang gaganda naman ng mga message kagabi ng mga speakers doon eh. Sabi ng isang nanay doon, ako ina, ang anak ko pulis. Tapos ngayon, sa laban na ito, nandito ako, nandyan kayo. It's like kinokontra ng anak ko yung, 'di ba, yung paninindigan ko. Mag-ina tayo pero naglalaban tayo only because trabaho mo 'yan at ako gusto ko ng magandang buhay para sa susunod generation or sumisigaw ako na hindi na dapat mamuno itong mga magnanakaw na ito, ganun-ganon. So, maganda naman yung mga messages ng mga nagsalita doon. But yun nga po, walang naging maayos na flow ng program. And besides, kahit walang magsalita, dyan lang kayo. Overnight, upo, kwentuhan, kantahan, di ba? O, wala naman kailangan, paistaran na ng paistaran, may nagpapaistar doon, may nagbubunga nga doon, may nakahiga doon, may yumayaw-yaw din. Kung meron lang sanang na-provide agad na yun nga rin eh, hindi nga kasi pinaghandaan. Nung nag-EDSA kami mga kababayan noong nakaraang taon, mahigit 1 buwan kaming kung sino-sino ang niyayaya, paano to, paano yung mga ano natin, mga bulaklak, mga rosaryo natin, paano yung mga flags, magpapa-imprenta ba tayo ng uniform? Mga ganun yung mga pinag-uusapan eh. Huwag na magpa-imprenta, gastos lang yan. Kasi ang nagrarally naman, right? Ordinaryong tao. Mas maganda nga na ordinaryo suot mo. Kasi kung naka-uniforme ka, parang, teka muna, masyadong organized. Di ba? Kapag kalalaki ng mga entablado mo at may mga pa-LED ka pang ganyan, ay, well-funded. Sino kaya ang nagpondo? Right? Yun. So, maraming sablay sa rally kagabi. Well, given, bata pa si Kiko, and sana maintindihan niya na dapat niya itong seryosohin. Kasi Kiko, sana makarating sa'yo. Everyone is looking up at you right now. Even the elderlies, even the baby boomers, even yung millennials, at mga nakakatanda sa'yo, naglo-look up sa'yo. Kasi kahit papano, may isang nasa Pilipinas at nasa posisyon na pumapalag. Hindi pwede dito yung nagpatawag ka, iiwanan mo, bahala kayo dyan. Hindi pwede yun. Tsaka yung mga postings mo, dapat maingat ka rin. Eh katulad nun, in-announce niya, bukas ha, 10:00 tayo. Ang pulis, nandun, 4:00 pa lang ng hapon. Tapos ang mga essentials daw, di ba, post niya yan, ang mga essentials daw, dapat may, yung may maskara na itim, ganun, may sunglasses. Eh gabing-gabi, mga 10:00 ng gabi, may sunglasses, para saan? Sabi niya yun. Ang mga essentials ay hoodie, right? Pang-cover ng mukha or basta mga panahon or whatever. Salamin, face mask para hindi magkahawa-hawa ng kung ibig sabihin, i-ano mo talaga, i-conceal or i-hide mo yung identity mo pag sumama ka sa rally kagabi. Eh, yung mga Duterte supporters naman, hindi naman ganun. Right? And I was actually trying to look for several groups ng mga kaedad ni Kiko Barzaga. Meron ba? May mga kabataan ba kagabing dumating? Eh kung hindi nga pinayagan ng mga magulang gabing-gabi, tsaka ano yung kanilang plan talaga? Bakit yun ang pinili nilang lugar? Well, they wanted to get into Forbes Park. And that was a failure. Yun yata yung balak nila eh. May post pa nga si Kiko a day prior na we got nothing to lose and billions to gain. So, billions to gain. So, ang objective nila kagabi,
is to get into Forbes Spark and maybe retrieve the stolen money, and those are in billions, oh, hindi sila nag-succeed. Maybe that's the reason why iniwanan ni Kiko yung crowd. Nagulat din siguro siya na, teka muna, walang dumating or konti lang and mga DDS ang nandini. Yun ang kinagandahan, DDS ang nandun at hindi mga pinklawan. Dahil kung pinklawan yan, gulong-gulo yan. Mga war freak pa. Tsaka baka mga makakaliwa, right? Pero, yeah, hindi mo nga rin talaga pwedeng lusubin yun. Krimen yun eh. Pagka, di ba? Trespassing yun eh. So, siguro, ano sa tingin niyo mga kababayan? Natakot din ba si Kiko pagdating niya doon? Kasi katulad ng sinabi ni Spoke Sally Roque, I think Spoke Sally Roque has 2 million followers on Facebook. Pero nung kinontempt siya, kinulong siya, at nanawagan si Miss Maharlika noon na dumagsa na sa EDSA, o ganon, di ba? Dahil nga ginipit si Spoke Sally Roque, bago siya nagtago noong nakaraang taon. Kasi pagkalabas ni Spoke Sally Roque, after na kanyang contempt, di ba? After siya makulong ng lower house, dumiretso siya sa amin sa EDSA. Ang inabutan niyang tao, despite his 2 million followers on Facebook or social media, wala pang 500. Wala pa kami 300 sa EDSA no, na dinatnan ni Spoke Sally Roque. Na nagtipon-tipon ni EDSA nag-antay ng kanyang release. With Spoke Sally Roque having 2 million followers and Kiko wala pa siyang 1 milyon ngayon. Oh, ang akala siguro ni Kiko, kahit man lang siguro 10% ng kanyang followers sa social media, o 80,000 agad yun. May dumating bang 80,000 kagabi? Swerte na kung may 1,000 kagabi. So, my advice to Kiko, and sana'y makarating, kontakin mo na ang mga dapat kontakin. Mga kaibigan mo, right? Mga kapwa mo mambabatas, kaibigan ng pamilya nyo, baka may contact ka sa mga religious groups, celebrities, mga vloggers naman, ready naman anytime. And then yung yung mga kababayan mo, yung Dasmariñas, papuntahin mo. Kasi hindi pwede na mag-fail ka, not because this is your event at ma-identify ka na failure ang iyong people power. This is gonna be people power 4. Right? And kung mag-succeed ka dito, bonggang kredito sa'yo. Kaya nga ang daming naglo-look up sa'yo eh. And then kanina, yun nga, day 2 sana, na, pangalawang araw nila, pupunta ng Forbes Park, huwag daw, canceled. Dahil nga, marami na naman daw pulis. Kiko, hindi lang naman yan ang iisang location. Okay, kung hindi mo target ang mga bahay-bahay ng mga politiko, you can choose EDSA Shrine. Familiar sa marami. Diyan naman talaga, besides diyan ang people power. Bakit kaya ayaw rin ni Kiko sa EDSA Shrine, mga tituya? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.